Sa pag-aaral ng kasaysayan ng pananampalataya, mahalagang pagnilayan kung paano kumikilos ang Diyos sa paglipas ng panahon at sa loob ng iba't ibang lahi. Isa sa pinakamasalimuot ngunit makabuluhang paksang ito ay ang koneksyon ng angkan ni Ismael sa pag-usbong ng Islam. Sa Hebreyong kasulatan, ang paran at seer ay may malalim na simbolismo na tumutulay sa kapahayagan ng Diyos mula kay Moises, kay Jesus, at hanggang sa panahon ni Propeta Muhammad. Sa sanaysay na ito, pag-aaralan natin kung paano nagkakaugnay ang mga himaymay ng kasaysayan at propesya. Isa sa pinakamisteryosong pahayag sa Lumang Tipan ay ang Deuteronomio Kapitulo 33 versikulo 2. Ang Panginoon ay nagmula sa Sinai, nagliwanag mula sa Seir, at sumilay mula sa bundok ng Paran. Sa unang tingin, tila simpleng paglalarawan lamang ng presensya ng Diyos, ngunit sa masusing pag-aaral ng mga tradisyong Hudyo, Kristiyano, at Muslim, natuklasang ang talatang ito ay maaaring sumasalamin sa tatlong magkakasunod na yugto ng banal na kapahayagan. Sa ilalim ng ganitong pagbasa, ang Sinai ay inuugnay kay Moises, ang Seir sa mga turo ni Jesus, at ang paran sa paglitaw ng Islam sa pamamagitan ni Propeta Muhammad. Ngunit paano nagkakaroon ng ganitong interpretasyon, at bakit mahalaga ito sa pag-unawa sa papel ng lahi ni Ismael? Upang maunawaan ang koneksyon, kailangan munang bumalik sa kasaysayan ng Paran. Sa Genesis Kapitulo 21 versikulo 20 hanggang 21, mababasa, at ang Diyos ay kasama ng bata, Ismael, at siya'y tumahan sa ilang ng Paran. Ang Paran, na matatagpuan sa rehiyon ng Arabia, ay direktang inuugnay sa pamumuhay at pag-unlad ng mga inapo ni Ismael. Sa makatuwid, ang pagbabanggit ng Paran bilang luklukan ng isang dakilang pagliwanag ay may bigat sa interpretasyon sa magkakaibang pananampalataya. Maaaring isa itong pahiwatig na mayroong kapahayagang lilito mula sa lahi ni Ismael, sa mismong lupaing tinirhan niya. Sa ilalim ng ganitong pagtingin, makikita na ang Deuteronomio Kapitulo 33 versikulo 2 ay hindi lamang dapat tingnan bilang pahayag ng nakaraan kundi bilang hudyat ng mas malawak na plano ng Diyos. Ang pagdating ng Panginoon mula sa Sinai ay malinaw na tumutukoy sa kautusan kay Moises. Ang pagniningning mula sa Seir, na bahagi ng lupain ng Edom at Palestina, ay iniugnay sa paglitaw ng katuruan ni Jesus, na namuhay at nangaral sa buong Judea. Ngunit ang pagsilay ng liwanag mula sa Paran ay nagiging kahulugan ng panibagong yugto, isang kapahayagang mula sa mga inapo ni Ismael sa lupain ng Arabia. Sa kasaysayan ng Islam, itinuturing na ang unang kapahayagan kay Muhammad ay natanggap sa kuweba ng Hira, malapit sa Makkah, isang lugar na nasa loob mismo ng sinaunang rehiyon ng Paran ayon sa maraming Arabong kronika. Sa ganitong pananaw, ang Deuteronomio Kapitulo 33 versikulo 2 ay nagkakaroon ng bagong kahulugan bilang patuloy na kwento ng banal na paghahayag. Hindi nito inaalis ang nauna, ngunit ipinakikitang may kasunod na yugto, may pagpapatuloy, at may paglawak ng saklaw ng mensahe ng Diyos. Bukod dito, mahalagang tandaan na ang lahi ni Ismael ay panangakuan mismo, gagawin ko siyang isang dakilang bansa, Genesis Kapitulo 17 versikulo 20. Bagamat hindi siya ang tagapagtaguyod ng tipan kay Abraham na nagpatuloy kay Isaac, hindi ito nangangahulugan na hindi siya bahagi ng plano ng Diyos. Sa katunayan, ang ginawa niyang isang dakilang bansa, ay nakikita sa paglawak ng mga angka ni Ismael at sa pag-usbong ng Islam bilang pandaigdigang pananampalataya. Kung ang Sinai ay simbolo ng kautusan at ang Seir ay simbolo ng espiritual na paggabay, maaaring ang Paran ay simbolo ng muling pagtawag sa tao upang bumalik sa dalisay na pagsamba sa iisang Diyos. Dito pumapasok ang tanong, may loika ba ang ganitong interpretasyon? Kung susundin ang kasaysayan, mapapansin na ang tatlong tradisyon, Judaismo, Kristyanismo, at Islam, ay magkakaugat. Ang bawat yugto ay nagtuturo sa iisang Diyos, at bawat propeta ay nagdadala ng mensaheng nakaugat sa monoteismo. Kaya't kung ang Sinai ay sumasagisag sa paghahayag ng batas, at ang Seir sa moral na pagtuturo at espiritual na pagbabagong dala ni Jesus, makatwiran bang ipalagay na ang Paran ay hudyat ng pagbabalik sa orihinal na pagsamba, ang panawagan ni Muhammad na magsambo lamang sa nag-iisang Diyos, na hindi tao, hindi larawan, at walang katambal. Sa naturang pagbasa, ang papel ng Islam ay hindi bilang bagong relihiyon na taliwas sa una, kundi bilang pagpapatuloy ng unang utos, ako ang Panginoon mong Diyos, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos.
Sa paglipas ng mga siglo, nagkaroon ng iba't ibang interpretasyon sa mga naging turo ni Jesus, at sa maraming tradisyon, lumayo ito sa konsepto ng purong monoteismo. Ngunit ang Islam, na lumitaw mula sa lahi ni Ismael, ay nagbalik sa pundasyong monoteistiko na siyang sinimulan ni Abraham. Mahalaga ring pansinin na ang Deuteronomio Kapitulo 33 versikulo 2 ay naglalarawan ng paglapit ng Diyos sa iba't ibang mga bundok at lugar, na tila nagpapakita na hindi limitado ang Diyos sa iisang bansa o lipi. Ang Sinai ay para sa Israel, ang Seir ay para sa mga nasa Judea at mga karatig lupain, at ang Paran ay para sa mga nasa Timog, para sa mga anak ni Ismael. Kung susuriin, malinaw na ang Diyos ay gumagalaw sa maraming lugar, at ang bawat lugar ay tumatanggap ng bahagi ng kanyang liwanag. Sa huli, nagiging malinaw ang isang mahalagang aral, ang kasaysayan ng pananampalataya ay hindi nakatali sa iisang direksyon. Ang Diyos ay kumikilos sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang lupain, at sa iba't ibang lahi upang panatilihin ang kanyang mensahe. At sa paglitaw ng Islam mula sa lupain ng Paran, makikita na ang lahi ni Ismael ay hindi isinantabi kundi naging mahalagang bahagi ng pagpapatuloy ng panawagan tungo sa iisang Diyos. Sa ganitong pananaw, si Muhammad, isang inapo ni Ismael, ay nagiging katuparan ng liwanag na samilang sa paran bilang bahagi ng malawak at masiglang plano ng Diyos para sa sangkatauhan.